Bakit sinasabi ng analyst na may malaking galaw na paparating kay XRP ngayon? Sa puntong ito, kailangan po nating maintindihan kung bakit muling napapako ang atensyon ng buong crypto market kay XRP. Ayon po sa financial analyst na si Levi Redfield, may nabubuong kondisyon ngayon na posibleng magdulot ng malakas at biglaang galaw ng presyo. Hindi po ito simpleng hype lamang dahil nakabatay po ito sa derivatives data at saka sa historical price behavior ni XRP. Ibig sabihin, tinitingnan po niya kung paano po kumilos si XRP sa mga nakaraang panahon kapag may parehong market structure. Kapag pinagsama po ang data ng leverage positions at reaksyon ng mga exchanges, madalas po itong humahantong sa matitinding volatility events. At kapag sinabi nating traders, investors, holders o hodlers, ito po ay tumutukoy mismo sa atin. Kaya mahalagang maintindihan po natin ang buong konteksto bago po tayo magdesisyon. At ayan, paano nga ba nagiging dahilan ng volatility ang derivatives at leverage sa galaw ni XRP? Ang derivatives market ang isa sa pinaka-critical na dahilan kung bakit nagiging sobrang bilis ng galaw ni XRP. Dito po pumapasok ang konsepto ng leverage kung saan ang mga trader ay gumagamit ng mas malaking puhunan kaysa sa tunay nilang kapital. Kapag masyadong maraming traders ang naka-leverage sa isang direksyon, nagiging delikado po ito. Ayon po kay Redfield, kapag ang presyo ay lumapit sa mga antas na maraming nakaabang na liquidation, biglang nagkakaroon po ng force buying o force selling. Hindi po ito natural demand, kundi isang mekanismo ng sistema ng mga exchanges. Sa madaling salita, si XRP ay parang tinutulak pataas o pababa, hindi dahil sa balita, kundi dahil sa liquidity mechanics. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng short liquidation cluster malapit po sa presyong $2? Isa po sa pinakamahalagang punto sa analysis ay ang short liquidation cluster na matatagpuan po malapit sa $2. Ibig pong sabihin, maraming trader ang tumaya na bababa itong si XRP sa presyong ito. Kapag ang presyo ay umakyat at tinamaan ang antas na ito, mapipilitan po ang mga short traders na isara ang kanilang positions. Ang resulta ay bigla ang pagbili na nagdudulot ng malalaking green candles. Sa mga nakaraang pagkakataon, nakita po natin si XRP na biglang tumalon pataas dahil dito. Pero mahalagang tandaan na ang lakas na ito ay galing po sa force liquidations, hindi po sa long-term conviction. Ngayon ay bakit madalas nauuwi sa biglaang pagbagsak ang ganitong klasing pagtaas? Dito, nagiging critical po ang babala ni Redfield. Kapag natapos na ang short liquidations, nawawala rin ang artificial buying pressure. Kapag wala nang pumipilit bumili, biglang lumalabas ang totoong sentiment ng market. Sa kasaysayan po ng XRP, ang ganitong klaseng spike ay madalas sinusundan ng aggressive sell-off. Nakita na ito noong kalagitnaan ng December, kung saan mabilis ang pag-akyat pero mas mabilis ang pagbagsak. Para itong paghinga ng market na biglang hinigop ang liquidity tapos agad itong inilabas pabalik. Kaya ang mga traders at saka hodlers ay kailangang maging handa sa biglaang pagbabago ng direksyon. Ano naman ang panganib kapag bumagsak sa XRP patungo sa presyong $1.73? Habang maraming nakatuon sa upside, may mas tahimik pero mas delikadong banta sa downside. Itinuro po ni Redfield ang $1.73 bilang isang mahalagang support level.
Sa presyong ito, maraming long positions ang nakasalalay. Kapag bumagsak po sa XRP at nabasag ang level na ito, magsisimula naman ang liquidation ng mga long traders. Ang epekto po nito ay domino selling pressure na maaari pong magpalalim ng retracement. Hindi po ito simpleng correction, kundi isang mabilis na pag-alis ng liquidity sa market. Kapag nagsabay po ang takot at forced selling, kahit ang matitibay na holders ay natitinag. Ngayon ay paano naman po pinapalala ng kasalukuyang market environment ang galaw ng XRP? Sa kasalukuyan, mataas pa rin po ang antas ng leverage sa buong crypto market. Ibig sabihin ay mas marami pong trader ang agresibong pumuposition. Kapag ang market ay ganito kasensitibo, kahit maliit na galaw ay pwede pong magdulot ng chain reaction. Ayon po kay Retfield, ang bilis ng pagbabago ng direksyon ay mas mabilis ngayon kumpara sa mga nakaraang cycle. Kapag sabay na tinamaan ang short at saka long liquidations, nagiging parang bagyo ang galaw ng presyo. Sa XRP ay nagiging emosyonal na parang tao na biglang sumisigaw tapos biglang nananahimik. At dito madalas natatalo ang walang risk management. Ngayon ay ano naman ang papel ng mga exchanges sa matitinding galaw ng presyo ni XRP? Isa po sa pinaka hindi na pag-uusapan ay ang papel ng mga exchanges sa volatility. Ayon po kay Retfield, ang liquidation events ay malaking pinagmumulan ng kita ng trading platforms. Sa tuwing may forced closure, may kaakibat na trading fees. Kaya ang matatalim na galaw ng presyo ay hindi aksidente kundi natural na resulta ng market structure. Kapag maraming naka-leverage, mas malaki ang potensyal na volatility. Hindi po ito conspiracy, kundi disenyo ng sistema. Sa ganitong setup, si XRP ay nagiging instrumento ng liquidity extraction mula sa mga overconfident traders. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para po sa akin, malinaw ang mensahe ng analysis na ito. Oo, posible ang paggalaw pataas hanggang $2 dahil po sa short liquidations. Pero hindi ito garantiya ng tuloy-tuloy na bull run. Ang mas mahalaga ay ang risk awareness ng bawat trader, investor at saka hodler. Sa XRP ay maaari pong magbigay ng oportunidad, pero maaari rin siyang manakit kapag mali ang timing. Ang tunay na panalo ay hindi ang paghula ng tuktok or peak, kundi ang pag-iwas sa malalaking pagkakamali. Sa ganitong market, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa excitement. Tandaan po natin na ang liquidity-driven rallies ay mabilis dumating at mabilis ding mawala. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.